ngayong gabi. It's Friday. Makipag-date tayo kina Carmina na nagkaroon ng 18 boyfriend sa edad na 18. Boyfriend ko po, girlfriend niya na po yung best friend ko. RJ na himalang gumaling sa rectal prolapse. Suzanne na itinakwil ng ama dahil sa pag-ibig. Hindi ka nakaparte nitong pamilyang to. Palitan mo apelido mo. Gilbert na nagkaroon ng 20,000 mula sa 300 pesos. Sila ang kukumpleto sa ating Friday. Love the Word, Live the Word sa special telethon ng The 700 Club Asia. Susunod na. For your Lord God is with you, and He will never leave you nor forsake you. It really helps me to be motivated and gives me comfort. Store up for yourselves treasures in heaven. Napaka-importante na yung treasure ng heart ko is nasa heaven. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. I encourage you to read the Bible, study the Word of God. love the Word, live the Word. Pagod na pagod ka pa sa pag-deliver, tapos makita mo yung anak mong ganon. Umiyak ako gano'n, tapos lilingon akong gano'n. Tapos titignan ako na naman siya, iyak na naman, hagul na naman ako, tapos iyak na naman ako. Maingat po naman po yung wife ko nung time na pinagbubuntis niya siya. Hindi ko rin po maiwasan na magtanong sa sarili ko bakit ganun po ang nangyari. May cleft lip at cleft palate ang bunsong anak nina Amy at JR. Noong makita ng panganay nilang si Jivo ng kapatid, akala niya may sira lang ang ngipin nito. Si Jesus, pray tayo. Gumagana si Jibon. Sabi niya sa akin, Mama, pray natin JD para gumaling na ang wound niya. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos nagpipray na siya. Tumigil sa pagtatrabaho si Amy para matutukan ang pag-aalaga kay JD. Nahirapan siya na kumain. Di ba hindi siya gano'n makahinga? Isang araw, bigla na lang nanigas si JD. Pagtingin ko sa bata, maitim na yung labi niya. Tapos, ano na siya, matigas siya. Parang hindi na siya talaga humihinga. Sabi ko nun, naku, ang anak ko yata hindi pa do-opera, mawawala na sa akin. Buti na lang, nakapanood siya ng first aid sa TV at naagapan ng bata. Thankful sa Diyos kasi pwede naman that time mawala yung anak ko di ba? Pwede naman nakakunin niya na yun. Pero salamat sa Diyos kasi ibig sabihin, binibigyan niya pa ako ng pagkakataon na malaga ako yung anak ko. Alam na mag-asawa na kailangan ng anak maoperahan habang maaga pa. Ngunit kulang ang kinikita ni JR bilang driver. Sa panahong yun, mas kumapit sila sa Panginoon. Day by day, night by night, yun naman talaga yung prayer namin lagi. Na kung hindi man namin makaya sa pamagitan lang ng sarili namin, may gamitin sana ang Diyos na tumulong sa amin. Nanonood ako ng 700 Club Asia. Habang natutulog din ang baby ko, tutulog din si Jivon, sumasabay ako sa prayer. Di nagtagal, dumating ang sagot sa panalangin ni Amy. Isang kakilala ang nakapag-refer sa kanila sa Operation Blessing na agad tumulong upang maisagawa ang operasyon ni JD sa Centuria Medical Makati. Makalipas ang ilang oras, naging matagumpay ang operasyon. Kung hindi po dumating ang Operation Blessing, ngayon po hindi pa rin po siya na-operahan. Wala na yung fear ko at ng asawa ko na pag nag-school siya, andiyan na yung magbubuli sa kanya. As a mother, kung dati hirap ako, ngayon mas manageable na siya. Nakakakain na siya ng mga solid food. Yung paghinga niya, okay na. Mas masayahe. Maliban sa magandang ngiti, bagong saya ang hatid ng Operation Blessing sa buhay ni JD. Ipinagdiwang nila ang unang kaarawan nito. Sa Operation Blessing, sobra ako nagpapasalamat kasi talagang instrument kayo sa lahat ng mga nangangailangan. Answered prayer, yung operation ni JD. Yeah, sobrang salamat po sa Operation Blessing. Oh, talaga naman pogi na si JD at saka nakakakain na siya ng maayos. Pero yung operasyon ni JD nung nakaraang buwan lamang yun, it's just the first operation. Kailangan pa rin isarhan yung kanyang palate yung sa loob.
So, pagkatapos noon, sasailalim siya sa isang speech therapy. Mainam nga daw pare na maaga-aga na nagawa na yung operasyon para kay JD. Mas madali. Mas madali, syempre, bata pa. Tsaka hindi lang yun, mas maaga rin niyang matututunan siguro yung magsalita nung normal. Hindi ba? Kasi yun yung kalalakihan niya sa kabilang doon sa kanyang speech therapy. Tsaka yun nga, poging-pogi siya, nakakangiti na, magkakaroon siya ng self-confidence. At hindi siya mabubuli. Hindi diba? hindi siya pwedeng tuksohin, nakakakain ng maayos. Pati yung mga magulang, yung nagkakakumpiyansya sila na yung kanilang anak ay lalaki ng normal, yung hindi nga dehado, hindi tinutukso. Hindi ba? At salamat talaga sa Operation Blessing. Tama po yan. Dahil po sa inyong walang sawang pakikipagbayanihan sa Operation Blessing, ang aming humanitarian arm, na isa sa buhay natin ang tunay na pag-ibig. Di lamang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Ngayong buwan ng Feb-Ibig, mas lalo nating sinasabuhay ang talatang nakasaad sa 1 John chapter 3 verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at suporta. Isa lamang po si JD sa 204 na bata na libre nating pinaopera at binigyan ng bagong pag-asa. Bukod sa libreng operasyon, hanga din ang Operation Blessing na magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating susunod na henerasyon. Umabot na po sa 1,024 na bata ang ating sama-samang pinaaral sa ilalim ng Back to School program. Di ba pare, importante talagang edukasyon para sa ikauunlad ng ating bansa. Yes. Philosopher John Dewey once said, "Education is not preparation for life. Education is life itself." Kaya mag-invest na po tayo sa buhay ng mga bata. Tulungan po natin silang makapag-aral at makapagtapos. Tawag na po kayo sa ating hotline, 737-0700. Again, that's 737-0700. Joining us today are Camila Kim Galvez and Felici Pangilinan Buizon. Thank you, Alex. Hi, Camila. Hi. Twins tayo. B1 and B2. We are live tonight via PLDT and simulcast on cbnasia.org/specials. So invite your family and friends abroad to watch us on the web. Pwede kayong makipag-chat sa amin sa inyong social media accounts. Gamitin lang ang hashtag #LoveTheWord, LiveTheWord. And mapapanood din tayo sa Light Network Channel 33 at Channel of Blessing sa Cebu. At sa abroad via GMA Pinoy TV, TVN at Philam TV sa California. Since Monday, your donations have reached 1,743,450 pesos. Ayan. Remember po, our target this week is to reach 20 million pesos para marami pa tayong matutulungan. Narito sina actress Max Collins, model Janelle Olafson, actress Marlan Flores, DZRJ radio host Gigi Aldea, and real estate broker Lenny Encarnacion para tanggapin ang inyong mga tawag at donasyon. Tawag na sa 737-0700. O i-text ang inyong donasyon sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Sa buhay, importante talaga ang Word of God. Dito nakasaad ang mga panuntunan para tayo ay maging masaya at matagumpay. Kaya ngayong gabi, sabay-sabay nating tuklasin ang 4 na mahahalagang aral mula sa salitang Word o W-O-R-D. W, with God, all things are possible. Ang 300 ba pwede maging 20,000 pesos? Imposible yan. Pero kung ininegosyo mo, pwede pero matagal ang balik. Oo nga. Sa susunod nating kwento, Camila, hindi nga pinangnegosyo ang 300 pesos, kundi pinamigay. Paano kaya naging 20,000 pesos yun? Alamin natin sa With God, All Things Are Possible story ni Gilbert. Pag nagbibigay ka, kikilos talaga si God sa buhay mo. Ibe-bless ka niya talaga, iko-comfort ka niya. Higit pa dun sa binigay mo, maliit man o malaki yung binigay mo.
Iyan ang napatunayan ni Gilbert nang minsan niyang subukin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga gawain ng CBN Asia. Naipalabas ang kanyang patotoo sa The 700 Club Asia nang masungkit niya ang pinakamataas na sales bilang telemarketer sa isang finance corporation. Bunga nun ay nakapag-uwi siya ng 20,000 pesos na komisyon. Patuloy na ginamit ng Diyos si Gilbert sa pagdaloy ng kanyang mga biyaya, lalo na sa mga kapuspalad, na tinutulungan ng CBN Asia sa pamamagitan ng Operation Blessing. At dahil sa walang sawang pagsuporta, muli niyang naranasan ang mapagpalang kamay ng Diyos. Pagmula nung na-picture ako sa 700 Club Asia, maraming pagbabagong nangyari sa buhay ko. Dumami yung client ko as a telemarketer. Yung 500,000 na monthly target, hinihigitan ko pa yung sales namin na yon sa 800,000, 900, 1 million o higit pa. Dahil sa inspirasyong dala ng kwento ni Gilbert, nahimok din ang kanyang nakababatang kapatid na magbigay sa CBN Asia. Napansin ko na pinagpapala siya at sunod-sunod yung mga kliyente niya dun sa trabaho. Kaya naisip ko na gayahin din siya na mag-place din sa 700 Club. Natutuwa ako sa kapatid ko kasi natuto siyang magbigay, lalo na sa gawain ng 700 Club Asia na makatulong sa kapuspalad nating nangangailangan, mag-glorify ang ating Panginoon. Ngunit higit sa husay at mas malaking komisyong nakamit sa tulong ng Panginoon, ang salita ng Diyos pa rin ang naging inspirasyon kay Gilbert para magbigay. Yung verse na nag-udyok sa akin para lalo akong magbigay, yung Kawikaan 14:31, ang mapang-api sa mahirap ay nangahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin ay nagdudulot ng karangalan. Ang pagkasabuhay ng salita ng Diyos ay malaking bagay para sa isang buhay ng tao, para matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Nakakatuwa naman, pati na-encourage yung brother niya, no? Yeah. Nung nakita niya how Gilbert was blessed because he gave to God's word. So giving actually inspires more giving, di ba? That's true. And we remember the word which says it is more blessed to give than to receive talaga. That's so true. At si Gilbert ay isa lamang sa libu-libong partners ng CBN Asia na patuloy na isinasabuhay ang tunay na pag-ibig. Dahil sa inyong walang patid na suporta, kung kaya't kasama nyo kami gabi-gabi sa programang The 700 Club Asia. Bahagi po ng inyong donasyon ay nagagamit sa pagproduce ng programang ito para ihatid ang mga kwento ng pagpapala at himala. Sa pamamagitan ng programang ito, marami na ang gumagaling, hindi po dahil sa amin pero dahil po sa Panginoon. Marami rin ang nagtangkang mag-suicide pero nabuhayan ng pag-asa matapos hipuin ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Simula pa noong 1995 nang magsahimpapawid ang programang ito, wala po itong paid commercials. We are only operational because someone like you gave wholeheartedly. Kaya ngayong gabi malaking tulong ang inyong pagbibigay. Mag-donate na po kayo. Tawag na sa 7370700. Our faithful friends are here to receive your calls and donations. As a token of our appreciation to your generous giving, we have exclusive gifts just for you. Watch this. For your generous giving, you will receive these gifts. Book of Mark audio CD for your gift of 500 pesos. Love Notes coloring note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word polo shirt for your gift of 5,000 pesos. Live life to the fullest scroll for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled-out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga donations ngayon na pinadala ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng
M. Luwilier. At para tulungan tayong magbasa ng mga donations, narito si actress model Max Collins. Hi, Max! Hi, thank you. I'm so happy to be here. We're so happy that you're here. I just saw you 2 weeks ago and now you're here again. Yes, we're here together. So are you busy with something, Max? I know you are with GMA. You're an artist Yes, there. I'm an artist there. And I also started a new business, actually. It's called BeeBare, BeeBare.ph. It's a waxing service, home waxing service. Wow, Ayan. pwede siguro ako magpa-home service. Yes, we'll sponsor you. Thank you so much. Ooh, yeah. Okay, huwag na natin sabihin kung ano yung ginagawa sa waxing. Okay. Yes. Secret natin. Okay, so Max, sino yung mga nag-donate sa atin? Ayan, si Miss Mirna from Bulacan donated 1,000 pesos. Yay! Francisco from Negros Occidental, 500 pesos. Si Miss Mary Ann from Las Piñas City, 500 pesos. Si Arcely from Bulacan, 1,000 pesos. Florencio from Caloocan City, 10,000 pesos. Wow! Miss Aiko from Laguna, 500 pesos. Domingo from Pangasinan, 1,000 pesos. Beatrice from Zambales, 1,000 pesos. Ana from Manila, 200 pesos. Angelita from Bulacan, 500 pesos. Ang dami! Ayan, thank you so much. Pag tumawag po kayo, si Max po ang sasagot sa inyong tawag. So please call now. Yes, please call now, right now. Thank you so much, Max. Thank you so much for having me. Thank you. God bless. God bless. Maring katatapos lang ng Miss Universe na ginanap dito sa Pilipinas. Nag-agree ka ba dun sa naging winner? Well, first of all, gusto kong batiin ang ating Miss Philippines because she did very well. True. For all we know, baka nag-third runner-up or fourth runner-up siya, di ba? Kasi nasa top 6 siya. Kaya lang yung kandidato ko, parang na-hate yata yung boto ng judges. Hindi siya, medyo hindi pinala. Pero you agree, di ba? Maganda siya, di ba? Maganda siya. Parang ikaw din. Salamat naman. So kung ikaw ang contestant, at ito ang tanong, ha? Ano ang isasagot mo? Okay. Ako? Scary. Oh my God. Ano bang country ang gusto mo i-represent? Philippines pa rin? Miss Israel. Okay, Miss Israel. How do you live your life to the fullest? Well, thank you, Alex, for that wonderful question. Today I'm living life to the fullest by eating healthy food, forgiving daily, making friends, sleeping soundly, planning ahead, keeping promises, and praying always. Thank you very much. Very well said. Wish ko lang, pare. Pero kung ikaw, halimbawa, kung sasali ka sa Mr. Universe at ikaw ang tatanungin, ano ba ang isasagot mo? Do you need an interpreter? No, I can manage. Ang magiging sagot ko ay, to live life to the fullest, I respect others, help people spend wisely, care deeply, speak life, work excellently, honor God, and follow Jesus. Wow, perfect! That's my core values. Wow, perfect na perfect. Perfect nating binasa ang nakasulat sa scroll na ito. Binuko naman tayo. Ayan, these written virtues are really a great reminder to all of us on how to live life to the fullest. At ibibigay natin ang scroll na ito sa mga magdo-donate ng 10,000 pesos pataas. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Tawag na at mag-donate. Ang aming pong hotline ay 7370700. Pwede rin po kayo mag-donate gamit ang inyong credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Just visit our website, cbnasia.org/specials, and click Become a Partner button. And when you become our partner, you are part of changing our world one family at a time. Isa na po doon ang pamilya Melendres ng Northern Samar. Ang asawa ko ay nagta-tricycle driver pero hindi pa rin sapat yung kinikita niya sa amin. Nagigipit pa rin kami. Bilang asawa niya, nakadepende po kami sa kanya kasi siya lang yung may hanap buhay. Sa hirap ng buhay sa kanilang lugar, halos panawan ng pag-asa ang mag-asawa. Mahirap na walang pera kasi lahat po sila nagagatas, tapos diaper, bigas. Mahirap talaga pag walang income araw-araw. Sa di inaasahang araw, dumating ang Operation Blessing sa kanilang tahanan. Nakita si Aryan at kinausap nila ako na isasali nila si Aryan sa Operation Blessing. Napansin ng grupo na undernourished ang batang si Aryan, kaya naman isinama siya ng Operation Blessing sa Bless a Child program nito.
Natuwa po ako kasi nakakain niya na yung mga hindi niya nakakain dito. Natutuwa po ako kasi kumakain na siya ngayon ng mga gulay. At para mas matulungan pa ang pamilya, nagkaloob ng pangkabuhayan ang Operation Blessing sa pamilya Melendres. Hindi po ako makapaniwala na tutulungan kami ng Operation Blessing. Akala ko yung anak ko lang yung tutulungan nila. Yun pala pati kami, mga magulang. Ngayon, ang tinda ko ay manok, kwek-kwek, hotdog, kikiam at gulay. Nagpapasalamat pa ako sa Diyos kasi binigyan niya kami ng negosyo. Malaki din po ang pagpapasalamat ko sa Operation Blessings dahil nagkaroon kami ng kabuhayan at napapalago ko naman ito. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, kagaya ko, magtiwala lang po tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagbigay. Totoo po yan at nagagamit ng ating Panginoong Diyos ang binibigay niyong tulong na inihahatid naman ng Operation Blessing sa ating mga kababayan. Yan, sa ating Bless a Child program, napapalusog at nabibigyan ng pag-asa ang mga bata at ganyan din yung mga magulang ay nabibigyan naman ng trabaho or livelihood para sila ay makatindig sa kanilang sariling mga paa. Pero syempre pare, di ba, kalakip na rin yun ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos ay yung pagpupursige at pagsisikap at nakita natin yun doon sa pamilya. Ito yan. In fact, palagi ko nga naalala nung nakasama ako sa Operation Blessing sa Samar, talagang it makes me feel proud na talagang, alam mo, nababago ang buhay nila. Na ibabalik yung mga ngiti sa kanila. Pero ang mga taong ito, wala nang pag-asa kung hindi dumating ang Operation Blessing. Sana po marami pa tayong pamilyang matulungan at nang sa gayon ay may ahon natin sila sa kahirapan at sila ay maging useful citizens din naman sa ating mga bansa, hindi ba? Tsaka meron silang pag-asa sa buhay. Sa halaga pong 5,000 pesos, matutulungan natin ang isang pamilya na makaahon sa buhay. Ito ay para sa pangkabuhayan nila tulad ng sari-sari store, piggery at marami pang iba. Bukod sa pagbibigay ng business capital, nagtuturo rin po ang Operation Blessing ng iba't ibang kasanayan sa ilalim ng Mobile Out-of-School Training Program o yung MOST. Nagtuturo tayo ng dressmaking, aircon, refrigerator at cellphone repair, cosmetology, reflexology at marami pang iba. Ang Operation Blessing ay duly licensed ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At accredited din ito ng Philippine Council for NGO Certification o PCNC as a donee institution. Kaya ang lahat ng donasyon sa Operation Blessing ay 100% tax deductible. Maraming kumpanya na po ang nagbibigay sa Operation Blessing bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR. That's why we encourage companies to partner with Operation Blessing on their humanitarian endeavor. Yung ibang kumpanya kahit hindi CSR, may puso lang talaga silang tumulong. Tulad nito, we would like to thank some of Operation Blessing's partners, Metrobank Foundation, Union Bank, Jack Liner, Union Church of Manila, Hilti Foundation-based Bahay Incorporated, New Heroes, at Gideon's International. Maraming salamat sa inyong partnership. Itawag lang po ang inyong mga donasyon sa aming hotline 7370700 o mag-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 091740650001. At Sun number 0925-300-3000. Back to you, Felici! Thank you, Kata. Kasama ko ngayon si Kuya Boy Sonido, isa sa mga donors ng Operation Blessing. Kuya Boy, paano ka ba nakakatulong or tumutulong sa Operation Blessing? So, sa church po namin sa Payatas AG Church, kami po ay nagbayanihan, nagkasundo na magliko, mag-ibon po ng piso-piso para po sa mission ng Operation Blessing. Ayan, lagayan pala ito ng soft drink, no? Po kalaki. At ang laman po nito ay 200 piso. Okay. Na kapag ito ay naisama-sama, pinaglikom, ay malaking tulong po sa mga kababayan. So, nakailan kayong bote? Mahigit po apat na po. O, imagine. So, ang laking tulong din. Kulang 9,000 po ito. Oo. Kuya Boy, bakit ka tumutulong sa Operation Blessing? Mahal na mahal ko po ang Operation Blessing. Way back 1996 ay maraming blessing po ibinigay po nila sa Payatas, like sa mga bata, sa Feeding the Children and livelihood. Kami po nakatanggap ng
alagaing baboy. Oo, naalala at, ko. back to school nila. So, ang mga bata po ito ay nakapagtapos na ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Like po yung anak kong panganay, nagtapos po siya ng computer science. At nasa Singapore na po siya ngayon. Yung aming bunsong anak naman ay nagtatrabaho na rin po siya. Malaking tulong po sa mga ginagawa po ng Operation Blessing. Alam nyo, Kuya Boy, nakaka-encourage kayo kasi dati beneficiary kayo, ngayon donor na. Kaya po, hinahamon ko po yung mga kapatiran sa church, pastors, mga minamahal. Gusto ko pong magsama-sama po tayo. Maglikom po tayo ng piso-piso. Ayan, tulong-tulong. At tulong-tulong po. Ayan. Tulong po, pasa mo para po sa misyon ng OB. Amen. Sige, thank you so much, Kuya Boy. Thank you for joining us. Yan. Isa lamang siya sa mahigit 3 milyong kataong natulungan ng Operation Blessing mula pa noong 1996 nang itinatag ito. Pero marami pa rin po ang sumisigaw ng tulong. Tulad ni Kuya Boy at ng kanyang mga churchmate, maging daluyan ng pagpapala ngayon. Tawag na at mag-donate. Ang aming hotline ay 7370700. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng M. Lumiere na may mahigit 1,700 branches nationwide. Kung kayo ay nasa abroad, pumunta lang sa alinmang sangay ng iRemit para magpadala ng inyong donasyon. At pwede rin gamit ang inyong BPI ATM o BPI Express online. Just select CBN Asia under the list of billers. Sa mga may credit card, you can donate through cbnasia.org/specials and click Become a Partner button. Donate now and be a blessing. So far, your giving has reached 1,837,450 pesos. Yes! Sa inyong pagbibigay, meron kaming nakalaang regalo para sa inyo. Watch this. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Kayo ay patuloy na nanonood ng special live telethon ng The 700 Club Asia, Love the Word, Live the Word. For those who are watching this telecast through cbnasia.org/specials, you can participate in our discussion. Just use the hashtag Love the Word, Live the Word. Kanina napag-usapan natin ang isa sa 4 na panuntunan para magtugumpay sa buhay. Ang word na binubuo ng WORD, ang letter W stands for, with God, all things are possible. Ngayon naman, pag-usapan natin ang letter O sa word. O stands for obedience. Obedience produces blessings. If you obey the Lord, blessings will overtake us. Yan ang napatunayan ni Gina. Matatag ang pananampalataya ni Gina na ang lahat na kanyang nakamit na tagumpay ay galing sa Diyos. Bahagi ng kanyang pagmamahal sa Panginoon ay pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng Operation Blessing. It started with Operation Blessing. It started with a lot of calamity that happened years ago. Yolanda, Pablo. So we partnered them what to help about a lot of calamity. So hindi naman ako, I cannot do it myself, pupunta sa mga different areas. So through Operation Blessing, doon kami, we had a partnership with Operation Blessing. So pag may mga calamity, we support medicines, we support water, we support mga kailangan. Naniniwala si Gina na ang lahat ng biyaya ay mula sa Diyos at instrumento lamang siya upang ibahagi ito sa mga nangangailangan ng tulong. Sabi sa Bible Proverbs 19:17, those who are gracious to the poor lends to God. Acts 20, blessed are those who give than those who receive. Bless is something to do with, there's that joy, great joy na. Spiritual kasi yung ibig sabihin ng joy It's not temporal. Hindi mamatch ng material thing. Huwag kang
Patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang kanyang mga produkto na ngayon ay tinatangkilik na sa buong mundo. Ayon kay Gina, hindi dapat masentro sa mga biyaya ang pagpapasalamat ng tao, kundi sa pinagmulan nito. Walang iba kundi ang Panginoon. Isa ang Capernaum Healthcare Facility sa mga itinayong proyekto ng kumpanya upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. I started the business nothing. We have that Capernaum from nothing. All we have to do is just believe that God is the one who blesses everything. Everybody has its role. All we have to do is just, we really need to be sensitive how to bless others and bring them to the Lord. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa sa buhay at sa negosyo, nananatiling mapagkumbaba si Gina. Ang karangalan at kalwalhatian ay ibinabalik niya sa Panginoon. Yan. It really shows, no, that God blesses you so that you can also be a channel of blessing to other people. Blessed to bless. Yes. Diba? Ganyan ang pagtulong. Hindi ka lang tumutulong sa iba, pero una mong tinutulungan ay ang sarili mo. Kaya tumulong ka na ngayon. Maging bahagi ng aming mga makabuluhang proyekto. Call 737-0700. And we would like to read some of the pledges that came in through RD Pawn Shop. Ernani of Quezon City, 1,000 pesos. Lee of Parañaque City, 300. Evelyn of Laguna, 200. Shirley of Cavite, 500. Jovi of Quezon City, 300. Arnolfo of Davao del Sur, 500. Michelle of Iloilo, 500. Meryl of Albay, 500. Imelda of Rizal, 200. Joy of Makati, 500. Chari of Cavite, 200. Ed of Valenzuela, 500. Maybel of South Cotabato, 500. And Vency of Lanao del Sur, 500. Thank you so much. Yan. Felicia, ano ang naranasan mo sa pagbibigay? Okay, I have two stories. One is in kind, one is in cash. Okay, so yung in kind is, I remember there was a time that we gave, there was some, may mga nasunugan and all, and we gave them some rice, some, and then the relative of my husband who has rice fields in Bulacan, they sent us sacks of rice. Wow. I mean, it was like, wow, it was like immediately multiplied, everything, ganyan. And then another time was when I gave a donation to Operation Blessing here, and parang just a few weeks after that, I got a project that was times 10 the donation times that I gave. 10! Yeah. Wow. So talagang the Lord really, you cannot outgive. That is so true. Never be able to outgive God. Yeah. There is really blessing in obedience. Pag sinabi ni Lord na magbigay, huwag ka nang mag-alinlangan. Si Lord na ang bahala sa iyo. Alam mo, naalala ko si Connie eh. talaga? Sinabi niya yan eh, makinig daw tayo. Huwag daw tayong don't i-deadma yung gustong... Don't harden your heart. Yes, yon. Ang pagbibigay ay maihahalin tulad natin sa pagtatanim. Paano? Itanong natin yan kay financial consultant at best-selling author Marvin Hermo. We give out of a joyful heart, knowing that God is our source. A practical tip to be able to give is to make a budget. And sa budget nyo, isama nyo na doon yung gusto nyo i-allocate for giving. Yung maganda doon, if it's budgeted, kada salary, kada sweldo natin, naka-allot na doon yung specific amount na gusto nyo ibigay. The more intentional you become in trying to set aside money, the better it will be para every month, it's not so hard to give. Giving is also a way to break poverty mentality because as the world becomes dimmer, as everyone thinks na naghihirap lahat, when you start to give, it allows you to become counterculture. It allows you na nag-iiba yung ginagawa mo, nag-iiba yung action mo. So the more you give, it tells you that source ko si God, hindi ako mahirap. Giving is also a seed for me to have bigger things in the future. What you plant now is something that will grow into something that's bigger. A tree did not start as a tree. It started from a seed. So a seed is something that will grow for you in the future. So allow your seed to grow, plant it, and make your money work for you.
Wow, thank you Marvin for those wonderful insights. Tama nga naman, di ba pare? Pag may tinanim ka, meron kang aanihin. Kung marami-rami kang tinanim, marami-rami ka rin aanihin, di ba? Totoo yun, dahil yan ay spiritual principle for all time. Yes. Ang layo na talaga ng narating ni Marvin. Dati, napapalabas natin dito ang kwento ng kanyang ina na si Lulu na lubog sa utang dahil sa credit cards. At dahil sakitin noon si Marvin, nagkapatong-patong ang utang ng pamilya. Sa kapapanood ni Lulu sa ating programa at pagbasa ng brochure na A Guide to Financial Freedom na ating pinamimigay noon, natutunan niyang magbigay sa gawain ng Panginoon. At simula noon ay unti-unti nang nakabangon ang pamilya Hermo. At ngayon si Marvin ay isa na pong stock trader, negosyante, book author, international keynote speaker, brand ambassador at financial consultant. Wow, iba talagang magpalaki itong si Lulu. Ang kanyang mga natutunan sa pagkakautang noon ay itinuro sa mga anak at ngayon ay nagbubunga na. Kaya kung may magandang halimbawa tayong maipasa sa ating mga anak, isa na diyan ang mag-impok at tumulong sa kapwa. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Bumabiyahe, papasok o pauwi o nasa bahay lang, gawing productive ang inyong free time sa pakikinig ng audio CD na The Book of Mark Pinoy version, recorded by our very own hosts. Mapapasa iyo ito sa iyong regalong 500 pesos. So ito na ang good news sa ating show. So far, your giving tonight reached 1,854,650. Marami pa po tayong oras, kaya keep on calling, keep on giving. Kaya po nating doblehin ang amount na yan tonight or even triplehin natin yan, ano? Yes. Sa katunayan, pare, may mga nagbigay sa atin using their credit card. You can use your credit cards, by the way, to give. Like Jennifer, who gave 1,000. Isang anonymous from Mandaluyong nagbigay din ng 1,000. Si Joseph from Valenzuela City gave 1,000. Si Beth from Pasig City gave 1,000. Si Catherine, Mandaluyong City, 500. Juvie ng Taguig City, 1,000. Si Naromel ng Pasay, 500. At Ana ng Pangasinan, 500 pesos. To donate through your credit card, just go to our website, www.cbnasia.org/specials. Alright. Naalala niyo pa ba ang mga panuntunan sa buhay para magtagumpay? Binubuo natin ang word, that's W-O-R-D. Kanina, tinalakay natin ang W. With God, all things are possible. O naman stands for obedience, produces blessings. Ngayon naman ay letter R. R stands for reconcile with God. Importante po kasi yan. Lahat kasi tayo ay nagkasala sa Diyos at hindi natin abot ang kaluwalhatian niya. Pero dahil po sa habag ng Diyos, tayo ay maliligtas kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Kaya tandaan natin ang letter R, reconcile with God. Ang susunod nating kwento, kata, reconcile with Dad. Bakit naman? Paano ba naman itinakwil ng Ama dahil lang sa pag-ibig? Naku, ang tindi niya na, paano sila nag-reconcile? Ang tanong, magre-reconcile pa ba? Sabay-sabay po nating alamin. Ang pag-aasawa ni Suzanne sa isang Pilipino ang naging dahilan upang magkalamat ang kanyang relasyon sa ama. Dahil sunod sa tradisyon ng mga Chinese, isang malaking kasalanan sa ama ang kanyang nagawa. Mas lumalim pa ang naging problema nang magpastor ang kanyang asawang si Edgar. Ni 5 sentimos, wala kang matatanggap sa akin. Hindi ka nakaparte nitong pamilyang to. Palitan mo apelido mo. Ano bubuhay sa pastor, ha? Lalo kang kawawa. Ano papakain sa mga anak mo? Babalik ka rin at hihingi ng tulong pero hindi kita tutulungan. Kaya mas mahirap ka pa sa daga. Lumipas sa mga taon at ang dalangin na tanggapin ng ama ang kanyang naging desisyon ay nanatiling walang kasagutan. Dala ng matinding kalungkutan ay nasumpungan ni Suzanne isang gabi ang The 700 Club. You're a human being and God loves you.
Dala ang pag-asa na narinig mula sa napanood, halos 15 taon na nagpatuloy sa panalangin si Suzanne para sa ama, asawa at mga anak. Lord, tanggapin ng father ko ang asawa ko ng buong buo. Kasi pag tinanggap niya yun, tinanggap niya rin mga anak ko, tinanggap niya yung buong pagkatao ko. Alam ko, pagkatanggap niya kaming buong pamilya, magaan yung buhay na yung walang kabigatan. Taong 2006 nang muling sumabay sa panalangin si Suzanne, hindi natinag ang kanyang pag-asang maisaayos ang mga nasirang relasyon at makabawi sa mga oras at panahong nawala. Ito ay dahil sa tiwalang si Jesus ang kikilos sa buhay ng kanyang ama. The Lord will bring you back together complete as a family again. Makaraan ng isang linggo, Susan, kamusta ka na? Alam mo, nakakapanood na ako ng mga Christian. Hindi ako makatulog eh. May sakit ako nung nakaraan, insomnia ako. Alam mo ba, Susan, nasa heart ko na yun si Jesus kasi nag-pray yun eh. Na sumunod daw ako dun sa prayer. And then, sabi ko, ano itsura, Papa? Sabi niya, may bigote. Nalaman ni Suzanne mula sa ama na sabay pala silang sumunod sa panalangin habang nanonood ng The 700 Club Asia ng gabing yon. Kaya naman, ni-restore niya yung sabi niya, whatever that has been lost will be, ibabalik niya. Talagang full restoration. Hindi ko talaga akalain na matatanggap niya na lang ng ganon yung asawa ko. Malalaki na ang mga anak niyo at patagal na ang panahong iyon. Hindi rin ako mapapatawad ng Panginoon kung hindi ko kayo napatawad. Noon pa man ay lagi akong nanonood ng The 700 Club Asia. Sila ay mabuti, tumutulong sa mga tao na mapalapit sa Panginoon at makakilala sa Kanya. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti ang naramdaman ko noong unang makapanood ako. Ginamit ang 700 Club Asia na mag-connect kami ng father ko na siya makakilala rin sa Panginoon at tumanggap. And that time, talagang sobra-sobra ang pasasalamat ko. Mas higit natin kailangan ang Diyos. Alam niya ang bawat detalye ng buhay natin at ano ang mangyayari sa hinaharap. All we just need to do ngayon na nandito tayo sa mundo is umasa sa Kanya. The best talaga, buong pamilya at hindi nagkakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. And like we saw in the story of Suzanne, at some point, di ba, ay nagkaroon din ng kapatawaran sa pamagitan nila ng kanyang ama. Pero nagpakumbaba rin naman kasi si Suzanne para sila ay ma-reconcile ng kanilang ama. Saka alam mo, Mare, pag talagang si Kristo nasa puso mo, hindi pwedeng di ka magpatawad eh. Makukonsensya ka. Kasi tumanggap ka ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Natural lang at saka inaasahan ng Panginoong Diyos na magbigay din tayo ng ating pagpapatawad. And that is the fruit of your faith. Repentance yan, That's diba? right, that's right. Pero kaiba sa mga tao, ating Panginoong Diyos, siya na yung, kumaga, tayo yung nagkaatraso sa Kanya, pero siya yung dumukwang at umabot sa atin. Siya yung nakipag-reconcile sa tao. Ganyan po ang ating Diyos Ama. Sobrang pagmamahal niya sa atin at alam niya na hindi natin kakayanin sa ating sarili na tayo ay magpakatuwid, na tayo magpakabuti, kundi siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay mapanumbalik sa Kanya or magkabati muli, ma-reconcile muli tayo sa ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus na Kanyang pinadala dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Si Jesus ay namatay. Pinagbuwisan, pinagbayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. At kung ito po ay ating paniniwalaan, tayo po ay nakatitiyak ng kaligtasan at kapayapaan at pagpapala sa mundong ibabaw maging habang buhay. Kayo po ba? Gusto niyo po bang makipag-reconcile na sa ating Diyos Ama? Simple lamang po, tanggapin po natin ang Kanyang pagpapatawad. Tayo po ay manalangin. Panginoong aking Diyos Ama, sadyang napakamakasalanan ko. Ako'y isang sutil na anak, suwail. Lahat ng gusto kong gawin, ginagawa ko, kahit na ito ay mali. Ako'y naging isang rebelding anak sa iyo, maging sa aking mga magulang dito sa mundo. Patawarin mo ako, aking Diyos Ama. Naniniwala ako ngayon na sa sobrang mong pagmamahal sa akin, pinadala mo si Jesus, nagbuwis ng buhay, at ako'y inyong napatawad dahil sa kanyang sakripisyo.
Maraming salamat po sa inyong pagpapatawad. Simula sa araw na ito, ikaw na Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka, Jesus, sa aking puso, ikaw ay manahan sa akin. Simula ngayong araw na ito, ikaw na ang masusunod. Ikaw na ang aking Diyos. Ituro mo sa akin kung ano ang tama para sa akin. Maraming salamat, Diyos Ama, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, sa iyong bagong buhay na ibinigay sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Maraming salamat po. Sa kanyang pangalan, itong aming dasal. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. The Word of God says, you are now a new creation. The old has gone. Your eternal life is now secured. Meron ka ng sure ticket to heaven. Balitaan nyo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes space the 700 Club Asia at ipadala po yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 091740650001. At sa number 0925-300-3000. Welcome sa inyo sa Pamilya ni Cristo. Ang pangalan nyo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan nyo naman po kami. Our texting instructions are on your screen. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Grade 6 pa lamang nang magsimulang magka-boyfriend si Carmina. Kaya naman hindi katakataka na magkaroon siya ng 18 kasintahan sa edad na 18. Forning na ako, I'm so insecure po na kailangan kong humanap na love sa ibang tao. Nagagalit ako dahil nag-aaral pa siya, high school pa lang, napakabata pa para makipag-boyfriend. Ngunit sa halip na kaligayahan ay mas matinding kabiguan pa ang nasumpungan ni Carmina. Sa pag-uwi mula sa isang linggong bakasyon ay ito ang kanyang nadatnan. Yung boyfriend ko po, girlfriend niya na po yung best friend ko. Wala nang naglalove sa akin. And dumating this point, sa point na sinumpa ko siya. Sa panahon ng pag-iisa, nakatagpo ng kakampi si Carmina sa isang programa sa telebisyon. Napanood ko po yung 700 Club Asia. Sabi doon, kung bitter ka, tanggalin mo yan. And when we acknowledge Him as our Savior, when we acknowledge Him as the one who forgives us, naiintindihan natin what it feels to be forgiven. At pag naramdaman natin yun, mabibigyan din tayo ng lakas para makapagpatawad. Tapos simula po nun, God touched my heart na in spite of bitterness, galit sa kapwa, curse, na God still love me for the bad things I've done. Tapos yun, simula po nung napag-pray ako doon, grabe po yung heal ng heart ko. During that time po, nagpatawad ako kasi naramdaman ko yung forgiveness ni God. Bunga nito, Maganda na ang relasyon ko sa namin dalawa, maganda ng pagsasama namin kasi sumusunod na siya at saka malaking pinagbago niya. Ako masaya na kasi hindi na nga siya nakikipag-boyfriend dahil sabi niya mag-aaral daw muna siya. Ngayon, 5 taon nang single si Carmina pero puno ng pag-asa at pagmamahal. Dati, nangingi akong love sa kapwa ko. Ngayon, I found love kay God lang, talaga. Wow! Sa ngayon, sa halip na magbo-boyfriend, ibinaling na lang ni Carmina ang kanyang atensyon sa pag-aaral at sa salita ng Diyos. Para makatulong sa kanyang ina, nagwo-working student si Carmina. Sa katunayan, para matapos ang kanyang thesis, nagbenta pa siya ng yema cakes para kumita. At ngayong April, graduating student na siya. Ayan. Di ba when you focus on the Lord, many times, nare-realize mo kung ano yung mga gifts na binigay niya sa'yo, kung ano yung strengths mo, di ba? And when you realize also how the Lord sees you, that, you know, you are beautifully made, you're wonderfully made, that He loves you so much, He gave His only begotten Son for you. Then you realize, you're so valuable.
valuable. Yeah, di ba? I don't have to think of myself as someone low, di ba? Yes, that's right. So, matuto tayo ha kay Carmina. Okay, we'd like to read some of the pledges. I'll go ahead. No? Melanie of Mandaluyong, 1,500 weekly. Ayan. Juanito of Laguna, 5,000 one-time gift. Maraming salamat. Marjorie of Montalban, 1,000 one-time gift. Rodelio of Marikina, is this 200? One-time 200, gift. yes. And Estela of Bohol, 500 one-time gift. Thank you, thank you. We also like to thank Lawrence of Rizal, 500 monthly. Mark of Cavite, 500. Flor de Liz of Caloocan, 500 monthly. Reina of Marikina, 500 monthly. And Reynaldo of Las Piñas, 500 pesos. Thank you so much. Ayan, at this time, your donations have reached 2 million! Keep calling. Ayan. Kanina, Camila, tinalakay natin ang 3 panuntunan sa buhay para magtagumpay. W, with God all things are possible. O, obedience. Obedience produces blessings. R, reconcile with God. At para makumpleto ang ating word, letter D. It stands for do it with love. Ayan. Relate dyan ang susunod nating kwento dahil sa pag-ibig sa kapatid na sakitin, ginawa ni Boom Boom ang kakaibang moves. Ano at papano? Sabay-sabay nating alamin. Ito ang pamilya Luz Roque. Sa kanilang mga ngiti, sino ang mag-aakalang dumaan sila sa isang matinding pagsubok ilang taon na ang nakakaraan? There was a time na yung magdumi siya and I thought yun lang, constipation. Yung pala, lumabas ang large intestine. Isang sensitibong karamdaman ang nagpahirap sa bata noon na nag-iisang anak na lalaki at bunsong anak ni Lily na si RJ. Imagine that yung makita mo yung bata in pain, makita mo yung pinkish na yung lumabas, at yung bata nanginginig sa sakit, yung toxic din hindi nakalabas in several days. Ito ang picture ng rectal prolapse. Kung titingnan mo, bumaliktad yung kanyang bituka. So, ang nakalabas dito, ito yung inner lining. And then later on, pagka lumaki na ganyan, pwede pang mas humaba yung iyong rectal prolapse. Malaking operasyon yun. Kasi puputulin mo yung bituka dito sa labas. Sa kabila ng seryosong kondisyon ni RJ, hindi nawalan ng pag-asa si Lily. May faith ako sa Panginoon ko. Yun lang ang nag-hold sa akin na meron akong healer. Ang mga pangyayaring ito ang nagmarka sa murang isipan ni Boom Boom, nakatatandang kapatid ni RJ. That time, I was 7 years old. Every time lumalabas yun siya, pumupunta kami sa doktor para ibalik yung something na lumalabas sa kanyang puwerta. Or sometimes, meron kaming KY jelly para kami na lang mismo ang papasok, pabalik. Hanggang sa isang araw, habang umaatake ulit ang sakit ni RJ. Si Boom Boom din, nakita siguro niyo sa TV na 700 Club or yung for prayer and counseling. Pumunta dun sa may telephone namin. Hello? Ito po ba yung 700 Club? Filipina man yan siya na, counselor. Kinwento ko sa kanya ang nangyari sa kapatid ko na ayoko umabot siya ng 2 years old para hindi na siya maoperahan. Kaya yun, nag-pray kami together with the counselor. Laking pagtataka ni Lily nang matapos ang ilang buwan ay hindi na nakaranas ng pananakit si RJ habang dumudumi. Ala, si RJ! Hindi nalagay na ganon. Si Bombom, sinabi na, alam mo, nagtawag man ako doon yung sa TV. May prayers and counseling. Pinagdasal ko po si RJ. Ganon? Ganon ginawa mo, Bob? Oo, ginawa ko doon kasi sabi doon, mag-pray man daw yan sa may sakit. 24 na taon na ang nakalipas at tuluyan nang nakawala si RJ mula sa kanyang sakit. At ngayon ay isa na siyang ganap na seaman.
Thank you, Lord, sa ginawa mo sa akin, saka yung prayers ng family ko, saka ng ate ko. You answered their prayers for me. Samantala, si Boom Boom naman ay isa ng nurse sa Singapore. Kahit bata ka pa, every time mag-pray ka kay Lord, talagang narinig niya. Tulad ng ginawa niya sa akin, na-encourage ko kayo mag-pray palagi. Kasi naman si Lord makikinig sa mga prayers niyo. Yung mga bata pala, marinig rin pala. How much more yung mga taong nangangailangan pa. Pakinggan din niya. Sa ngayon, si RJ ay may asawa na at biniyayaan ng Panginoon ng 2 anak. Ayan, God bless the Luz Roque family. Ayan. Alam mo, Camila, no, the sister was like an intercessor, di ba? Parang alam niya na coming to the Lord, you know, her brother will be helped. Yes. The same way, here in the show, we would like to come to the Lord in prayer. I'm sure meron mga nanonood sa inyo na may mga pangangailangan. So tayo ay lumapit sa Panginoon. Heavenly Father, O Diyos Ama, maraming salamat. You are our healer, Lord. You were pierced for our transgressions and crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon you. And by your stripes, by your wounds, we are healed. Merong mga nanonood sa atin ngayon, depressed. They are struggling with depression. The Lord says, I am your hope. Sa akin kayo tumingin, sa akin kayo lumapit. Maganda ang plano ko para sa inyong buhay, huwag kayong matakot. Ako ay narito, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. There are also those who are suffering dengue right now. The Lord is giving healing right now. Receive that healing in the name of Jesus. Merong tonsil problem. The Lord is touching that and healing that right now. Receive your healing in the name of Jesus. There are those with gastric problems right now. Masakit ang tiyan and parang maasim na tiyan, and the Lord is healing you and giving relief to you right now in the name of Jesus. Meron ding nag-aaway na mag-asawa ngayon just right now, even as they sit there, you know, they're trying. The Lord can see that you want to stay together. Come to Him because He is the one who will give you the grace to love each other unconditionally. He has plans for your marriage. He loves both of you. He wants to keep you together for a lifetime. Receive that. Receive healing from Him right now in the name of Jesus. Thank you, There are Father. people who are watching right now and you are in so much debt. Ang dami niyong utang, hindi na kayo nakakatulog, hindi na kayo nakaka-concentrate sa work niyo dahil sobra kayong abalang-abala sa mga debt niyo. You know, the Lord wants to set you free so that you can be a blessing, so that He can use you mightily. So in the name of Jesus, just surrender everything to Him. The Lord, He will show you a way. Pay off your debts little by little. Just plug the hole. The Lord, He will be the one to heal you from your spending problem in the name of Jesus. He will just set you free from the debt. And there are people who are watching right now who are stricken with breast cancer. Know the Lord, He is our healer and He wants to heal you. So right in the name of Jesus, just put your hand over your breast right now. The Lord, He's healing you right now. He's touching your breast right now. He's healing you. Feel that. That is from the Lord Jesus. Thank you. There are people who are watching right now of leukemia. The Lord, He's just restoring your body into perfect health. Amen. The Lord, He has the full power, the full authority over your body, and He is our great healer. He's healing you right now. There are people who are also watching right now, been longing for a child. The Lord, He hears your cries, and He knows your deepest desires. Yes. So He will bless you with a child in His perfect timing. Amen. Just trust in Him, cling to Him, do not lose hope. Look towards the Lord and He will be the one to bless you. In the name of Jesus, we believe in Jesus' name. Alex? Merong isang lalaki, meron siyang problema sa kanyang eyesight. Hindi pa siya ganap na bulag pero nabubulag siya. Right now, receive your healing from the Lord. At merong may mga sakit na mga cancer, yung mga tinawag na mga terminally ill diseases. Ang sabi ng Panginoon, if you have the faith, maniwala kayo sa Panginoon, manampalataya kayo na kaya kayong pagalingin ng Panginoon, receive your healing in Jesus' name. It shall be yours.
Amen. Let me confirm that. Now, there are several women who are suffering from breast cancer. And the Lord is telling you right now, cancer be gone. You are healed. Just receive your healing. There's also a woman who's suffering from severe migraine. The Lord has taken pity on you and He's healing you right now. Receive your healing in the name of Jesus. There's a man with a lump on his throat. It is cancerous, they say, but cancer is just a word. And the Lord is melting that lump right now and He's healing you. Receive your healing in the name of Jesus. Amen. Ang special telethon na ito ay naging posible dahil sa love and support ng ating mga partners. Maraming salamat sa PLDT, M. Lulier, iRemit, RD Pawn Shop, Alchikaina Dishes Catering, Giga Natural Products, and Proudly Green. Salamat din sa aming mga media partners, Adstrat, United Neon, and Nixis. At sa lahat ng aming faithful friends na nag-volunteer, nakipuyat, at nakiisa sa amin sa panalangin mula noong Lunes hanggang ngayon, maraming salamat po and God bless you more and more. Pero higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoong Jesus. To God be the glory. Back to you, Kata. Thank you very much, Camila. And so far, your generosity has reached 2,059,750 pesos. Kayang-kaya po nating doblehin yan at triplihin pa because even though we're off the air, we have prayer counselors who will continue to answer your calls and your donations. At dito po, nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Kata Inocencio. At ako naman po si Alex Tinsay. Kasama po natin dito si Camila Kim Galvez at syempre si Felici Pangilinan Buison. Thank you so very much. Love the Word, live the Word. Keep calling. What? They switched us off? No. Ganon? Sobrang naman lipit nila. Pwede hindi bayaran yung ngayong gabi? Ulitin po natin yung end. Okay. Sige. How do you want that? So, medyo na nasa loob na. Oo. From Salamat Camila. Salamat Camila. So, nandito na. Sorry So, magic transpose sila. Munti ko nang mabasa yung ako po, si Camila King. Sabi ko, alas ang gumabasahin yan. So, ano nang nalagay ko? 2.7 na. 2. Ito na. 2.592. Kanina eh. Ito na lang, yung latest. Oo, latest. Palitan mo naman sa replay. Bigyan ka na. Teka, kita na siya. Huwag mo na ipakita. Huwag mo na pakita. Nasa kabila pa siya eh. Yan. Okay? Wait lang po. Sir Alex. Dapat hindi pa kami nakikita. Dapat ipakita kasi nasa kabila pa sila eh. Yan. 5, 4, 3, 2. Salamat, Camila. So far, your generosity has reached 2,074,750 pesos. Keep calling. Keep giving our trained counselor. Buti hindi na live. Ay, lalabas yan sa sa bloopers. Lalabas ang bloopers. 5, 4, 3, 2. Salamat, Camila. So far, your generosity has reached 2,074,750 pesos. Kayang-kaya po nating doblehin yan ngayong gabi. Just keep calling and keep giving. Our trained counselors are here 24/7. Kahit tapos na po ang ating programa, narito sila para tanggapin ang inyong tawag at donasyon. At sa araw na ito, natutunan natin ang kahalagahan ng WORD o Word. With God, all things are possible. Obedience produces blessings. R, reconcile with God. Hindi ko mabasa. D, do it with love.
At ang pag-ibig hindi lang sinasabi kundi ginagawa. Sorry. Hindi ako na ano. Sorry. Okay. Biglang nawawala pa. Kasi, alam mo kasi, may psychological effect eh. At ang pag-ibig hindi lang sinasabi kundi ginagawa. In the book of 1 John chapter 3 verse 18, it says, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." Sa ating wika, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felicie Pangilinan Buizon. Ako po si Camila Kim Galvez. Ako naman po si Alex Tinsay. At ako naman ang inyong lingkod, Katay Inocencio, nagsasabing, Love the Word! Live the Word! Yee!